Joseph, what's that? Papayong buntat. Ito ang bagong release. Hindi man bago. Ngayon lang tayo nag-bike check ulit ng mga bikes ni JLab. Ito ang JLab Breaker. Kung naghahanap kayo ng budget na aeroframe na fixie, ito ang may offer nila JLab sa inyo. Ang JLab Breaker. So, isa-isay natin. Bakit ko nasabing okay na siya sa price niya? Sa totoo lang, para sa aeroframe na fixie, sulit na to. So, simulan natin sa drop bar niya. As usual, naka 25.4 na diameter clamping at ang kanyang size ng drop bar ay 40 cm wide. Then sa kanyang stem, naka-alloy 60 mm, mga positive negative 7, mga ganon. Naka 44 mm siya na head tube. So kung gusto niyo siyang i-upgrade na silvering, pwede siya. I-order nyo na lang sa Shopee or Lazada, mga 44mm silvering headset. So, pasok na siya dyan. So take note, pag in-upgrade nyo yung kanyang head tube, tatanggalin nyo itong cone na spacer na to. Kasi iba na yung kanyang shape doon sa cap cover ng crown race ng headset. So magiging flat na yan or pwede rin yung naka-cone shape din na kasamang headset part. Then sa fork niya, take note, naka-ball bearing pa to ha. Sa fork naman niya, naka non-tapered aero fork na steel din siya. Itong fork na to, makikita nyo rin siya sa mga ibang models ng JLab, ng Supreme, 261, Ranger, V1, Contour. Same na sila. Kung makikita nyo, dito sa JLab Breaker, ang fork niya may nakalogo ng JLab, JL. Parang Justice League, ganda. Meaning ay Jinky and Yang. Sila mag-asawa yan. Naka 40mm rims siya. So maganda dito, smooth na siya. Wala siyang rim line para sa mga rim brake. Although pwede nyo pa rin siya lagyan ng rim brake caliper or e-brake. Yun nga lang, hindi siya kasi lakas sa stopping power na may mga rim line. Kaya tingnan nyo, kung makita nyo yung sticker ni JLab sa rims, may nakandang space dito. Kasi pag yan ibinuo nila, gagasis yung sticker. Pero pwede nyo rin tanggalin. Maganda rin naman kung walang sticker. Naka 36 holes siya na rim at hubs. Naka low flange hubs siya. Ball bearing pa yung kanyang hub. Trader yung common na makikita yung pito sa mga other bikes or motorcycle or kotse. Hindi pa siya na-press na valve. Hindi kayo mahirapan na maghanap pa ng adapter. Sa kanyang seat post, ito napakasulit dito. Isipin nyo na price range na around 6,000 above or around 6,000. Naka-aero seat post na para sa budget aero fixie. Kung i-adjust yung saddle niya, kasi ito, pang mga may butas sa saddle. Kaso itong kasama niya saddle, walang hole sa gitna. So kung i-adjust nyo to, magandang grips ng inyong daliri, malakas, kaya nyo to. Pero kung mahirapan kayo, minsan masakit, hindi naman tayo gano'ng kalakas, pwede nyo gamitan ng long nose para ma-adjust nyo. So i-adjust nyo lang yan dito, na may Allen key, na size 5. Hila-hila lang yan Para hilay nyo dito, angat siya, or uluwagan nyo, ayan, hila-luwag lang siya. Luwagan nyo dito sa left side, tapos higpitan nyo dito para bumaba na. So, ganun lang siya. Sa kanyang saddle, signature JLab saddle, yan, makikita nyo sa ibang mga models din. Same din. Sulit na sulit din to. Yun nga lang, ang kanyang kasamang pedals ay PVC ordinary pedals. So, i-upgrade nyo na lang sa alloy na may holes para makabitan nyo ng pedal strap. Safety pa rin ang kailangan natin. Advice ko, upgrade nyo na lang. For the meantime lang naman to. Sandalian nyo muna, kakapayin nyo muna, bilhin nyo na to. Then, sa tires niya pala, naka 28C nylon tires. Wala siyang brand, pero ang ganda. Yun nga lang, para siyang pang rock low. Siguro kaya din naman ito. Kung gusto nyo mag-whip skid sa mga maalam na, mga beginner, okay na rin to. So, pag napudpud na lang, at natuto na kayo, matako na kayo sa pag-i-skid, upgrade nyo na lang mga Tick Slick, Chaoyang, Hippo Skin. Then, sa kanyang gear ratio ay naka 44-18. Tapos, kanyang chain ay Maya chain. Siyempre, hilig natin mga alam, binuksan din natin yung kanyang bottom bracket. Nakita natin ng 113. Sinubukan namin, kasi naubusan kami ng 107 at 110 na bottom bracket. Sinubukan namin ng 103 para mas ma-estimate natin. Pwede pa natin palapitin yung clearance niya. Kinabitan namin ng 103 Neko, sasabi na sa chainstay niya. Kung makita nyo sa video, yan, ma-recommend namin kung sa kanyang crank sa kanyang stock crank, gawa ng shape niya, straight na straight. So baka kaya pa i-107 or 110. Baka 110 kaya pa. Meron din siyang budget chain tensioner. Take note hindi siya ganoon katibay natin ng mga may price na chain tensioner. Ingat lang kayo sa pagte-tension, huwag niyo persahin kasi madaling ma-lose thread to. Kung ingatan yung paghigpit, pwede na ito sa budget. Para sa mga beginner na nahihirapan mag-tension, maganda to. Makakatulong to sa inyo. Then meron pa rin siyang kasamang free wheel cog, single speed. So sa mga wala pang confident na mag-fix cog, sinamahan pa rin nila ng free wheel na single speed cog. So, gusto nyo mag-fixie pero natatakot kayo gumamit ng fixed gear, nilagyan pa rin nila to ng brake hole sa likod at sa unahan.
pwede nyo siyang kapitan ng rim brake caliper. Kung magsi-single speed kayo, pwede nyo i-dalawang rim brake calipers. Pero kung balak nyo mag-fix gear, pero gusto nyo pa rin na may e-brake, kahit isa lang sa unahan para maganda at pogi. Simple lang. So take note sa kanyang frame, naka-steel frame pa siya, carbon steel frame. Hindi may iwasan pa rin na may mga minor scratches or dent. Sa kanyang top tube, natin. Kanyang top tube ay naka 56 cm. Sa bottom tube, around 64 or 60 around 64 cm. Sa kanyang seat tube naman, around 50 cm. Sa kanyang chainstay, around 39 or 40 cm. Sa kanyang seat stay, around 44 cm. Ayun, sa kanyang chain line, sa 130 na ginawa nila at sa crank naman na stock crank na kinabit nila, maganda na yung kanyang chain line. So, hindi siya cross chain. So, hindi siya mabilis maubos sa mga teeth, sa mga chainring teeth or cag teeth. Hindi rin siya prone sa chain drop. So, maganda ang ginawa dito nila J-Lab. So, nag-improve din sila. So, dito sa kanilang clearance sa likod, sa tires, ang kinabit nila ay 28C. So, sa tingin ko, kaya pa na ito ng mga 32C. Sa fork, 28C, kaya pa ng 32, pero palaparin na lang siguro yung rim para lumapat at hindi sumabit dito. Or kung sumabit man ng 32, ang maganda naman dito ay steel, pwede nyong kikilin. Yan, yung onting tabas lang dito. Wala naman magiging masamang epekto kung tatabasan ito ng onte. Ito rin ang maganda sa ginawa nila, J-Lab. Lagyan pa rin nila ng bolt for battle cage holders. Yeah. So, dito naman, sa may bottom tube, ang maganda rin dito, kung may kilala kayo or meron kayong alam na bike shop na nagsiservice ng maglagay ng mga battle cage bolt, flat yung surface niya dito. Hindi siya parang knife, arch na arch. Flat tong part na to, pwede nyong kapitan kung gusto nyo dagdagan yung kanyang battle cage. Kaya din gumanda tignan tong J-Lab breaker kasi nga carbon steel siya. Although ang carbon steel ay medyo di kasing tibay ng mga high-ten steel or chromoly steel. Pero magaan to. Kasi para sa itong aero design, tapos steel, carbon steel ang talagang may apply nila para medyo gumagaan siya. Kaya tingnan nyo, ang ganda ng nangyari dito, ang ganda ng kinalabasan sa top tube, ang nipis. So around mga 20mm ang kanyang nipis. So yun, nasukatan na natin siya mga kuys. Pakita ko sa inyo kung anong timbang niya. Parado mabigat to. Although kahit mabigat to, hindi nyo naman bubuhat ito lagi. Siyempre, papadyakan niya to. Pajak-pajak. Yan. Skid-skid. Estimation ko mga around mga 13 or 12 ito. Kasi, isipin nyo, naka-carbon steel, tas aeroplane. Okay, moment of truth. Hindi na ako titingin. Kayo na lang tumingin kung anong timbang niya. Ay, sorry. Ayun, sa mali ako, magaan-gaan pa siya. So, 11.1. Minus the 0.1 sa tali ulit. Hindi na rin masama, pero parang bigat niya na siya na, ang bigat niya parang isang mountain bike. Hindi lang naman to ang nirelease nilang color. So, ang ganda ng all black, favorite ko talaga all black. Kaya kung mapapansin nyo, lagi all black. So, yan. Ang ganda nito. Pogi tingnan. Then, isa pang color na nirelease ay, then, ito po yung isang color na nirelease. Ang kanilang gray, pogi. Ganda. Pogi nito. Pogi na, maganda pa. Saka pa. Yan. Then yung isang nirelease nila na color, pink. Baby pink. Powder pink. Pogi, no? Pero sa mga cycling community, demand ngayon ang mga color pink. Lalo na yung ganitong baby pink, gawa ni famous cyclist na si ano ba? Yang. Ha? Yang. 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 Saan yun? Philippines. Ha? Sa Maynila. Hindi yun. Si yung sa ibang bansa, Poga, Si Pogacar. Pogacar, International cyclist na si Pogacar. Nakalimutan ko yung, pagbigkas, yan. Kaya naging demand ng mga baby pink yun. Ang pogi rin ito, ganda. So kung may nakita kayo, kahit lalaki, nakagitong color. Pero sa personal kasi, ganda talaga. Then, yun nga pala, Then, yun pala yung isang color, yung white. Yun nga lang, na-deliver kagad natin sa Santa Rosa. Shoutout kila Sir
Sherwin Zurbano, at kay Sir Eros Johnny Pelonio. In-order ni Sir Sherwin para kay Sir Eros. Nung pag-deliver natin, tuwa sila. So yun mga kuys, kung gusto nyong magpa-deliver or order, magpa-ship, PM lang kayo sa aming Facebook page, Golden Cycle Enterprise. I-ship natin yan. So kung magustuhan nyo yung shipping fee or COD, yung COD nga lang yung reach lang natin ha. Hindi kaya na COD na tawid dagat. Until next bike check dito naman.